Ayan. Muli nagbabalik po yung lingkod guys. Ayan, isang mapagpalang araw gabi sa ating lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. Ayan, mega love shout out and happy new year po sa atin. Ayan, naway pagpasok ng new year ay tanggal ang ating mga stress. Siyempre, siksikliglig, umaapon na blessings. Eto na, nice. Mag-new year. Ayan, wait, tabingi. Mag-New Year, pero punong-puno na ang ka-stressan ang ating mga minamahal na viewers. Nako, i-release muna natin, alisin muna natin yan, yung mga ka-stressan na yan. At mahirap po nasasalubungin natin ang bagong taon na punong-puno ng ano. Ayan, nawendang, nagulantang, at nagpanik ang mga supporters, ang panatiko, EDC Fanatics. Yan, nagpanik ang mga EDC Fanatics dahil sa sponsor na kinatagpo. O yun, nagkita kita sa Manila, sa hotel. Na-set up ba? O na-prank? Na-prank ba? Prank ba ang lahat? Hindi ko alam guys kung prank ito kasi meron lumalabas na video. Eto ha, teka muna ha. Hindi natin alam kung wait. Hindi natin alam kung prank ba yon o ano ba talaga ang buong katotohanan kasi nga nag-live din sa Edo kagabi, walang galang, sabi nila wag daw reaction. Nagbibigay lang naman tayo ng ating mga opinion. Pero ayun na nga, nag-live sa Edo, ay sabi nga ay iba-block daw niya. Bakit hanto sa block, iba-block daw niya? I-mute ko muna ka. At yata ay galing sa TikTok. Ay mahirap po tayo na baka tayo ay ma-strike. Ano guys, no? Ito ba ay na-set up, planted, walang kamalay-malay, si Beyonce ay naandoon sa kabilang kwarto at si Edo kasama ni sponsor. Parang sabihin pinabayaan, hinayaan, hindi pinahalagahan, o hindi man lang nakitaan na dito ka, babae, magkasama tayo, o huwag ka dyan mag-isa, baka mainip ka, o ganito, yung mga ganon. Or, bakit may lumalabas na video na sila ay nagtitiktok ni Beyonce at ni Madam Gina. Nagtitiktok sila guys. Nagtitiktok sila. Ano ba ang totoo? Ha? Mute ko lang yan ha. Ayun. Ayun sa live na Edo, okay naman daw. Wala naman daw problema. Masaya. Pero bakit po naghuramentado ang mga panatiko, ang EDC Fanatics? Bakit sila, kumbaga parang nasaktan? Si Kuya Bal din nag-live kahapon. Parang nabigla din yata si Kuya Bal. Sa pangyayari sa video clip, ay may piniplay ni Kuya Bal. And si Kalinga Prab nag-live din, pinilay din ni Kalinga Prab. And sabi nga ni Kalinga Prab, dapat kahit kumbaga kahit 2 minutes lang magsama sa isang kwarto ay hindi tama. Dapat babae ang kasama. Para sa akin talaga ay hindi ko alam kung ito ba ay prank or set up or talagang gustong sinolo lang si Edo or ayaw talaga kay Beyonce kasi ito hindi naman kasi maghuramentado yung mga viewers. Hindi sila magpapanik ng ganyan. Kung walang nakita kasi doon sa live ni Dr. Love. Pero guys, huwag yung ba si Dr. Love at walang kinalaman. Ay, sabi pa, ay akin muna si Edo. Anak ko yun Pero, hindi man yan anak si Edo. Ang akin lang dito, ito ay hindi natin masasabing prank. Hindi natin masasabing set up. Ano ba? Ay, nandyan na. Pero, maaaring, sabi nga ni Kuya Putput, ay, baka daw, bumabawi. Ayan, teka, wait lang. Bumabawi. Nagtitiktok sila baka raw bumabawi si sponsor kay Beyonce. O sabi nila, ay baka daw pakitang tao. Ayan po, Baka raw pakitang tao lang. Pero sabi ko nga, ayan, sa bagay, mahirap manghusga. Kasi hindi natin alam behind the scene. Pero ganun pa man, yung nakita doon sa live ni Dr. Love ay masakit sa damdamin ng mga EDC Fanatic. Kasi nga, gawa nga ng tinanong ni Dr. Love, nasaan si Beyonce?
Nandun daw. Kasama ni J. Brad. Pero ayon doon sa live ni Edo ay hindi daw naman kasama si J. Brad, kumbaga solo. Kahit ba po, pero sa part ko, kaya hindi man nagtabi doon si Beyonce at si J. Brad doon sa isang kwarto. Ang highlight kasi, ang tawag ito, ang pinupunto ko kasi doon is bakit hinayaan na andoon si Beyonce sa kabilang kwarto na pwede naman, Edo, pakikuha mo doon si Beyonce, pakisundo mo, dito tayo. Kasi baka mainip. Yan. So, yun, di ba? Baka mainip doon, baka mag-isip ng kumbaga parang maburyok doon sa kabilang kwarto. Yun lang yun, yung gustong mangyari ng mga viewers. Pero, gano'n pa man, hindi nga natin alam, off-cam. Hindi natin alam off-cam kung ano ang buong katotohanan kasi nagtitiktok pala sila. Pero, sabi ni Kuya Putput, ay baka daw ito ay, baka daw ito ay magpanubag loob sa mga viewers. Ay hindi natin alam. Basta ito ay pinakikita ko lang sa inyo. Nandila siya. Pinakikita ko lang sa inyo. Pero gano'n pa man guys, no, sabi nga ni Edo, ayun, medyo ramdam natin na parang dinipensahan ni Kalingap Edo si sponsor. At sabi nga niya, yung mga reaktor na nagre-reaction ng hindi maganda, ibablock niya. Pero sabi, hindi kailangan humantong sa block. Yan naman yung napag-uusapan kasi bakit ibablock ang mga reaktor? Nagbigay lang naman ng opinion. Aywan ko, doon sa upload ni Kuya Potpot. Tsaka hindi rin po natin guys, ito ha, paglilinaw sa lahat. Kung ang reaktor ay nag-reaction patungkol sa mga bagay na yan, nakabase po sa nakita, na doon pa lang sa sinasabi ni Madam Sponsor na akin muna sa Edo. Sabi niya, akin muna sa Edo. Teka muna, doon pa lang, yung salitang akin muna sa Edo, teka muna. Di ba, naka-live yun, walang edit yun ha, walang cut yun. Walang cut yun, live yun. Kaya nga, yan ang problema, pag naka-live talaga, yan ang problema, kaya ayaw kong magla-live. Kasi yan po yung problema doon, pag naka-live talaga, pag minasabi ka na mahirap nang bawiin yun. No? Pag naka-live ng ganyan, wala na. Ay live yan, hindi yan pwedeng i-edit. Live yung kay Dr. Love. Pagkagaling mo sa kwarto, lumabas sila. Naiwan sa Edo doon sa kwarto. So pinuntahan yung room nila, Dr. Love. Ang Edo naiwan doon sa kwarto. Ay bakit itong Edo hindi na sumunod? Hindi na lumabas. Naiwan doon. Hindi na lumabas. Dapat ang ginawa ni Edo, sumama muna siya palabas. Or, lumabas siya, pinuntahan niya si Beyonce. Kasi yung salitang napapaisang tabi or nasiset aside or sabi natin na out of place, yun na wag siyang ma-set aside dyan sa kabilang kwartong, yung wag siyang mabaliwala ba? Kasi syempre dito sa Kalingap ay sa atin ay talagang yan ay ating hinahangaan at sinusuportahan. Kumbaga sa inaabangan ba yung mga video, bawat labas ng video, bawat serve ng video ni Kalingap Rab, ayan ay ating inaabangan. Tapos ikaw sponsor ay hindi mo pinahalagahan, hindi mo malaang sinama diyan sa banding-banding ba para walang ma-out of place. Yun lang naman guys. And sana kay Edo din, si Edo din sana. Wag na mababa si Edo. Ito ako nagbibigay lang ng aking opinion. Sa Edo rin sana kinuha si Beyonce. Beyonce dito ka, hindi ka pwedeng diyan. Makihalubilo ka or enjoy lang tayo dito. Yung ganun lang. Ito opinion ko lang. Wala na, magsisihan man tayo, wala na, nandiyan na, nangyari na and ito na nga, may TikTok sila. Ay sabi nga ni Kuya Potpot, ay baka daw ay ito ay pampalubag loob or pakitang tao. Ay wala naman, hindi natin maaanuhan. Ano man itong mga ginawa nilang ito, ay iyon, wala tayong alam ko. Baka mamaya bukas sa makalawa ay baka biglang lumantad at sabihin nga prank lang yon. Prank lang. Baka sabihin ni Dr. Love, prank lang yon. Sabihin ni Edo, prank lang yon. Sabihin ni Beyonce, prank lang yon. Kaya mahirap din talaga tayo na naandun agad sa ating iniisip. No. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kahit man, for example, yan man ay prank, hindi masisisi ang viewers kung ito ay maghurumentado at magalit, mainis.
Hindi po natin masisisi ang viewers. Kasi nga po, ayaw nilang ganyan na masiset aside or na out of place or naiwan lang doon basta-basta si Beyonce sa kabilang kwarto. Ayaw nila yon. Kaya ano man yung sabihin ng viewers niya, wala tayong magagawa. Kasi yun yung damdamin nila eh. Bino-voice out lang nila yan, no? Nilalabas lang nila yung damdamin nila. Kasi yun yung naramdaman nila. So wala tayong magagawa doon. Kaya hindi po natin pwedeng sisihin. Yung ibang mga reaction din, pag nag-reaction, lalabas din sa loob eh. Kasi nga, kumbaga, based nga sa pangyayari, ganun nga yun nangyari. Tapos ayun pa nga, ito daw si sponsor nga ay sponsor daw ni E, yung dating love team ni Edo. Sponsor din daw ni Arjin. And sabi nga, ayon din sa live ni Banat Bagsikat ni Kuya Putpot, ay sa pulo sa mulay ayaw daw talaga nitong si sponsor na si Edo ay magkaroon pa ng kalab team, lalo pat kay Beyonce. Yun lang. Kumbaga may mga lumalabas ng mga ganong salita doon sa ibang mga reaktor. Kaya, yun nga, sabi ko nga sana hindi na lang sumama. Pero siguro, hindi rin, yun nga, hindi nga natin alam guys, kung ano, off-cam, kung ano ang mga ano nito, ang plano talaga. Dahil nagtitiktok, pero sabi nga, baka ito ay papalubag loob sa mga viewers, nag-tiktok-tiktok, kunwari banding-banding. Pero nangyari na. Yung sinolo niya si Edo, at sinabi niya akin muna sa Edo. Ay, diba? Yun lang. Kaya wala tayong magagawa. Ano man sabihin ng viewers, wala po tayong magagawa. Kasi meron silang nakita hindi nagustuhan. Kaya lesson learned. Pagka may nakalive na ganyan, ingat-ingat. Yun lang. No. And siguro okay na yan kasi magpapasko hayaan na yan at nakiusap na rin naman si Edo. Pero kung prank man yan or totohanan man yan, set up man yan, andyan na yan. Pero may nakita tayong mga video lumalabas, ay wala akong alam na kung ano ng mga plano-planong iyan. Bakit ganyan? Pero sinong nadudurog? Sinong napapuruhan? Sinong nababa? Sinong nasisisi? Yun. Lesson learned na sa ating lahat. Ayan na guys, pakiclick naman po ng thumbs up at magbabago taon. Bawas-bawas muna ng kaistresan. Mahirap salubungin natin ang isang taon, ang bagong taon, punong-puno ng kaistresan. Abangan nyo ako guys sa aking next video.